Gaano man kamoderno ang teknolohiya at komunikasyon, sadyang may mga lugar pa rin na hindi inaabot ng modernisasyon. At sa libo-libong isla sa ating kapuluan, ang karagatan ng siya pa rin humihiwalay at gumuguhit ng distansya. Ang karagatan pa rin ang nagsisilbing balabal ng misteryo. Bawat isla, bawat pulo ay may mga kwentong tinatago. Ang ating kwento sa araw na ito, mga kapatid, tungkol sa isang isla. Atin pong pupuntahan ang islang ito na walang pangalan at islang kilala lamang sa kanyang masukal na kagubatan. Wala pong dinetalye kung ito ba ay may mga magagandang dalampasigan o pambihirang tanawin. Ang alam lang natin ay kailan lang ay may isang nangahas na mangaso dito. Maghunting-hunting kumbaga. Mga kapatid, kung ano po nangyari sa kanya, yan po. Diyan magsisimula ang ating kwento na sinulat ni Ginoong Orly Aquino. Dito po sa Sana Lord, ngayong Lunes pa rin ang kababalaghan. Ihanda na ang sarili sa istoryang palaisipan. Handa ka na ba na makilala kung sino ang babae sa isla? Sapul! Tinabahan ko yung baboy ramong binaril ko. Sulit ang pagpunta ko at paghahunting ko sa islang to. Makakapag-uwi ako ng magandang huli. Ha? May kumikilos at talahiban sa likuran ko. May sumaksak sa likod ko. Sino ka? Ba't mo ako sinaksak? Bakit? Ano po, inay? Kaawan ka ng Diyos, Galo. Ay, buti dumating ka na, anak. Bago pa po magdilim, lumabas na ako sa opisina. Pero matraffic po, kaya ginabi na ako na uwi. Teka, nay, ba't parang balisa pa po kayo, nay? Yung kuyawan mo, hindi pa umuuwi hanggang ngayon. Baka parating na po yun. Pag nangangaso ang panganay na kapatid mo, saan man siya makarating, hindi siya nagpapagabi sa pag-uwi. Kaya nag-aalala ako sa kanya. Siya po, tatawagan ko po si kuya. Kanina ko pa siya tinatawagan, pero hindi ko siya makontak. Hindi nagre-ring ang cellphone niya. Baka lang po nalobat po si kuya. Bago siya umalis kaninang umaga, dinala niya ang kanyang power bank. Kaya malobat man ang cellphone niya, makakapag-charge siya at makakatawag o makakapag-text siya sa atin. Inay, wag po kayong mabahala. Kabisado ko ang kuya mo, Galo. Kung gagabihin siya, siguradong tatawag siya sa akin. Alam niyang mababahala ako na baka maulit ang nangyari sa ama niyo nung nabubuhay pa siya, na naaksidente kaya hindi nakauwi sa oras. Naku, nay naman. Ay, Galo, hanapin mo ang nag-iisang kapatid mo. Natatakot ako. Wala na ang ama niyo. Baka mabawasan na naman ang isang pamilya natin. Baka gaya sa itay mo may masamang nangyari sa panganay na kapatid mo. Bartolo, huwag ka magalit. Kung hindi ako nakapagtimpi, Nora, baka sa'yo ko na ibuhos ang ngit-ngit ko. Baka sa katawan mo dumapo ang kamay ko at di sa mesa.
Buisit! Sinusunod ko naman lahat ng utos mo. Kung sinusunod mo ang utos kong bantayan mong mabuti si Senya, sana pag-uwi ko, tinatnat ko siya rito sa bahay. At sana, alam mo kung nasaan ang anak mo! Nakita ko natutulog siya kanina sa kwarto. Kaya inasikaso ko ang pagluluto ng hapunan natin. Di baling di mo magawa ang ibang bagay. Basta mabantayan mo mabuti si Senya. Ay, pasensya na. Hindi ko na malayang umalis kanina ang anak ko. Hanapin natin siya kahit gabi na. Kung kailangan, galugarin natin ang buong isla. Matagpuan lang natin ang anak mo. Ay, oo. Pag may masamang nangyari kay Senya, mananagot ka sa akin, Nora. Baka mapatay kita! Senya! Senya! Zenya! Zenya! Anak! Nasaan ka? Para madali natin matagpuan ang anak mo, Nora. Maghiwalay tayo. Oo. Doon ka maghanap sa kabilang pampang ng ilog. Dito ako maghahanap sa talahiban. Bartolo. Ano bang tinatanga-tanga mo? Tumawid ka na sa ilog. Hindi ako marunong lumangoy. Baka malalim ang ilog. Baka malunod ako. Tatawid ka o gusto mong masaktan ka sa akin, ha? Tatawid na. Tatawid na ako sa ilog. Senya! Senya! Narito ako. Senya? Narito ka lang pala sa likod ng puno. Ba't di ka sumasagot? Kanina pa kami naghahanap ng inay mo sa'yo. Galit ka ba? Hindi. Alam mo namang di ako nagagalit sa'yo, di ba? Umuwi na tayo. Sige. Sa susunod, huwag kang basta aalis ng bahay nang di nagpapaalam sa akin o sa inay mo, ha? Kasi may mga mababangis at makamandag na hayop at insekto rito sa gubat ng isla. Baka mapahamak ka. Hello, Galo. Hello, Matt. Istorbo ba kita? Hindi. Kahihiga ko lang dito sa kwarto nung tumawag ka. Pasensya ka na. Tinawagan pa kita kahit alanganing oras na. Walang problema. Para ka namang others. Magkaibigan tayo at magkaopisina pa. Yun nga may problema kasi ako, Matt. Ba't di mo sinabi sa akin kaninang nasa office tayo? Pagdating ko lang dito sa bahay namin, tsaka ko lang nalaman ng problema. May itutulong ba ako? Ayun nga, sana nga matulungan mo ko. Kasi weekend naman bukas. Wala tayong pasok sa trabaho. Ano bang problema mo? Di nakauwi ang panganay na kapatid ko dito sa bahay namin. Ang paalam sa inay ko, maangaso siya sa isang isla. Kaya bukas hanapin ko siya. Gusto mong samahan kita? Yan sana ang ipapakiusap ko sa'yo, Matt. Okay, Galo. Para ano pat naging magkaibigan tayo kung hindi magtutulungan sa problema mo. Maraming salamat talaga, pare. Teka. Saang isla ba natin hahanapin bukas ang kuya mo? Matulog na tayo. Mamaya na, Zenya. Nakapaghapunan na tayo. Anak, kaninang umalis ka nang walang paalam, nagalit si Bartolo. Sa akin? Hindi naman siya nagagalit sa'yo.
Sa akin siya galit. Kasi nga mula nung tumira tayo rito sa isla, mahigpit niyang ipinagpilin sa akin na lagi kitang babantayan. Inay, hindi na ako bata. 20 anyos ka na nga, kaya ayaw namin ni Bartolo na mapahamak ka. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Kahit pa, sundin mo sanang paalala namin sa'yo para rin sa kabutihan mo yun. Ha? Oh, ba't di ka na kumibo? Anak, nakikiusap naman ako sa'yo. Sa susunod, magpaalam ka sa akin kung may pupuntahan ka. Kasi masamang magalit si Bartolo. Magaan ang kamay niya. Agad nananakit kapag nagagalit sa akin. Pag may masamang nangyari sa'yo, malilintikan ako sa kanya. O mga chongs! Nagpakilala na kami sa'yo ng rentahan namin ng bangka mo, Karya. Uy, si Karyo ko Tibu ka nga pala. Magkakilala na tayo kaya okay lang na tawagin mo kaming kaibigan ng kasama ko. Kung ako sa inyo, hindi na ako tutuloy sa lakad nyo. Uy, nagbayad na kami sa'yo ng arkela sa bangka mo Peligroso kasi sa isla na pupuntahan nyo. Peligroso? Oo, iniiwasan namin ang islang yun. Doon nagpunta kahapon ng kuya ko para mangaso. May iba nga naglalakas loob mga sa islang yun dahil meron parang mga baboy ramo, pero sana makauwi pa sa inyong kuya mo. Wala, bakit naman? Kasi may balitang ilang dumayo na sa isla para mga suron, di na nakauwi sa kanila. Wala, malalaman nga namin. Pero, Salamat na lang sa paalala mo, Karyo, Galo, Tutuloy tayo, Matt. Tuloy ang paghahanap natin sa nawawala akong kapatid. Kahit pa totoong peligroso sa pupuntahan nating isla. Matt, halatang di puntahan ng mga tao ang islang ito. oo nga, Galo. Masyadong matalaib dito. At ang taas ng mga puno. Para nga siyang virgin forest. Dito, lalo rito sa tuktok ng talampas. At may makamandag ng mga insekto at mailap na hayop gubat. Oo nga, sana makita natin dito ang Kuya Juan ko. Hoy! Ano yun? Galo, may matandang lalaki. Parang galit. Umalis kayo sa islang to! Tatang, may hinahanap kami. Kaya kami na parito. Opo, nangaso kasi rito ang kapatid ko at di na nakauwi sa amin. Wala rito ang hinahanap nyo. Dahil walang ibang taong nakakatungtong sa islang to. Kaya umalis na kayo rito. Tatang, huwag mong iamba sa amin yung itak mo. Aalis kayo rito o tatagpasin ko ang leg nyo. Wag, tatawag. Kalma lang ho kayo, kalma lang. Aalis na ho kami. Tara na, Matt. Huwag na kayong babalik uli dito, ha? Grabe naman ang matandang lalaking yun, Galo. Oo, siya siguro ang may-ari ng islang ito. Dahil sa paglingon ko sa matanda, napalapit ako sa gilid ng bangin. Nawalan ako ng panimbang. Galo, mahuhulog ka na sa matarik na bangin. Lalaki. May babae sa ibaba ng bangin. Huwag kang malikot para di ka mahulog sa malalaking bato. Tutulungan kitang makababa sa lupa. Maghahagis ako ng baging sa nasabitan mong sanga ng punong tumubo sa gitna ng bangin. Oo, susundin kita. Kakapit ako rito sa sanga para di ako tuluyang mahulog sa ibaba ng bangin. Oh, saluhin mo ha. Ihahagis ko ng baging. Saluhin mo! Salamat! Nasalo ko ang baging. Ngayon, pwede ka nang makababa ng ligtas. Oo, sandali lang ha. Maglalambitin ako sa baging. Bababa na ako. Ngayon, malapit na ako makababa sa lupa. Tatalo na ako. Pwede ka na, kababa ka ng ligtas.
Salamat sa pagtulong mo sa akin, ha. Ako nga pala si Galo. Ikaw, anong pangalan mo? Zenya. Zenya! Ma'am, maiwan na kita. Teka, sandali lang! Diyan ka na. Zanya, sandali lang! Zanya! Inay, Saan ka galing, Zenya? may pinuntahan lang ako sandali. Ba't umalis ka na naman ng walang paalam? Huwag ka mabahala, Inay. Wala naman dito si... Oo, wala rito sa Bartolo. Umalis siya dahil naghanap sa'yo nang mamalayan niyang wala ka na naman dito sa bahay. Narinig ko ngang naghahanap siya sa akin sa gubat, kaya umuwi na ako agad. Pumasok ka na dito sa kwarto mo at magkunwari ka natutulog. Sasabihin ko na lang kay Bartolo na hindi ko lang napunang narito ka sa bahay. Oo, Inay. Anak, iwasan natin magalit si Bartolo. Sundin natin ang lahat ng kanyang gusto. Dahil sa islang ito, na kay Bartolo ang buhay natin. Galo, buti madali mong natutuhang mapaandar nitong naarkila nating bangka. Madali lang naman to, Matt. At buti nakaalis agad tayo sa isla. Oo nga, hindi tayo dapat umalis kaagad dun. Di tayo aalis ng isla pinagbabantaan na nga tayo ng matandang lalaki dun. Halos tagpasin ang itakamalig natin. Tsaka nahulog ka na sa bangin dun. Buti na lang nakaligtas ka. Nakaligtas ako dahil may nagligtas sa akin. Si Zenya! Zenya? Oo, magandang babae na nakatira yata sa isla. Utang ko sa kanya ang buhay ko, Matt. Kaya babalik tayo sa islang yun. Ayoko nang magbalik dun. Babalik ako sa isla, Matt. Ano? Galo, magpapakamatay ka ba? Nora, bantayan mong mabuti si Zenya. Oo, Bartolo. Pagdating ko at nalaman kong nakaalis na naman siya rito sa bahay nang di mo alam, mananagot ka sa akin. Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang ako sa gubat. Ba't may dala kang pala? At kailan ka pa nagkaroon ng karapatang questionin kung saan ako pupunta at kung anong gagawin ko, ha? Huwag kang magalit, Bartolo. Ano man ang gawin ko at saan man akong pumunta, wala kang pakialam. Hindi na ako mag-uusisa sa'yo. Lumagay ka sa dapat mong kalagyan, Nora. Oo. Pag di kita tinatanong, itikom mo ang bunganga mo. At sundin mo lang ang lahat ng iutos at ibibiling ko sa'yo. Sundin mo kung ayaw mong matikman ang galit ko. Ano, Galo? May matandang lalaking nagpaalis sa inyo ni Matt sa pinuntahan niyong isla? Meron po, Inay. At inambahan pa kayo ng itak? Opo, nabigla nga po kami ni Matt sa ginawa niya. Kaya nawalan ako ng panimbang at nahulog sa bangin. Nahulog ka sa bangin? Opo, Nay. Swerte ko lang po at bumagsak at napalambitin ako sa sanga ng punong nasa kalagitnaan ng bangin. At may babaeng tumulong sa akin. Kaya ligtas ako nakababa sa lupa. Sinong babaeng nagligtas sa'yo? Zenya po ang pangalan niya. Katutubo? Ay, hindi po. Siguro kasing edad ko lang po siya. Halatang bilad sa araw ang balat niya. Pero maganda po siya. Galo, paanong paghahanap mo sa panganay na kapatid mo? Hindi po ako titigil sa paghahanap sa kuya ko, Inay. Babalik po ako sa isla.
Paano ang matandang lalaking nakatira ron na nagpaalis at nagbanta sa inyo ni Matt? Hindi pa ako natatakot sa kanya, Nay. Anak, baka pag nakabalik ka sa isla, madisgrasya ka. Huwag ka matakot sa matandang lalaki sa isla. Nakakatakot siya, Galo. Baliw yata yun eh. Ha? Baliw? Nanlilisik ang mga mata niya habang pinapaalis niya tayo sa isla. At baka tinutuon niyang tagain tayo kung hindi natin sinunod ang gusto niya. Kung sira ang ulo ng matandang yun, lalong di natin siya dapat katakutan. Pwedeng maging marahas ang taong wala sa wastong katinuan. Hindi naman ako naniniwalang baliw ang matandang lalaki sa isla dahil... Dahil ano, Galo? Dahil may nakatira roon na babae. Isang magandang babae. Na hindi maalis sa isip ko. At isa rin dahilan kaya babalik ako sa isla. Galo naman. Matt. Tinawagan kita dahil baka pwedeng samahan mo uli ako sa isla. Sorry, Galo. Pakiusap talaga, pare. Pakiusap naman. Sa ibang bagay, maaasahan mo ko. Pero di na kita masasamahan sa isla. Mahal ko pa ang buhay ko. Ay, naku, okay lang. Siya, walang problema. Pero kung ako ikaw, huwag ka na magbalik sa isla. Huwag na, kung mahal mo pa rin ang buhay mo. Galo! Ha? Sino? Zenya? Buti dito mo idinaong ang bangka sa ilalim ng isang malaking puno na nakahapay sa gilid ng dagat. Oh. Hindi mapupuna ang bangka. Ba't parang ligalig ka, Zenya? Kasi nanganganib ka rito sa isla. Ha? Nanganganib ako rito? Oo, hindi ka dapat makita ni Bartolo. Si Bartolo? 3 lang kaming nakatira sa islang to. Ako, ang inay ko, at si Bartolo. Yung matandang lalaki? Oo, mapanganib siya kaya sinalubong agad kita nang mamataan kitang lulan ng pagdating na bangka. Zenya, wala akong masamang layunin sa pagparito. Nawawala ang kapatid ko kaya hinahanap ko. Halika, sumama ka sa akin. Ba't hinawakan mo ang kamay ko? Saan tayo pupunta? Itatago kita kay Bartolo. Ano ba problema? Bakit? Saka ko na ipapaliwanag sa iyong lahat. Kailangan maitago muna kita. Pag nakita ka ni Bartolo, siguradong papatayin ka niya. Mapapatay kita, Nora! Mapapatay kita! Bartolo! Buisit ka talaga! Huwag ka na magalit. Ilang beses na kitang pinagbilinan na huwag mong pababayaang makaalis sa bahay si Zenya. Hindi mo alam! Pinakiusapan ko naman ang anak ko na magpapaalam muna sa akin kung may pupuntahan siya. Ba't nakaalis sa bahay si Zenya na hindi mo alam kung saan siya nagpunta? Bakit? Tama na. Maawa ka sa akin, Bartolo. Huwag mo na ako saktan. Dahil sa kagagahan mo, maghahanap na naman tayo sa anak mo! Ba't ka naglabas ng patalim? Maghihiwalay tayo sa paghahanap kay Zenya para madali natin siya matagpuan. Kunin mo itong kutsilyo. Aanhin ko itong patalim. Duda kung kaya walang paalam na umalis si Zenya. May ibang tao na namang nakatungtong dito sa isla. Ibang tao? Lalaki! Bartolo. Sa paghahanap natin kay Zenya at nakita mong may kasama siyang lalaki, Nora, gamitin mo tong patalim na yan. Pag nakita mong nasa peligro ang buhay ng anak mo, kung kinakailangan pumatay ka, pumatay ka!
Tita Tinay? Hindi niyo makontak si Galo? Oo, Matt. Kaya tinawagan kita. Nasaan ho yung anak niyo? Nagbalik siya sa islang pinuntahan ng nawawala niyang kuya. Hindi ho niya dapat ginawa yun. Mapanganib ho sa islang yun. Sabi ko nga, huwag siyang pupunta ron ng mag-isa. Nakiusap po siyang samahan ko uli siya ron. Pero tumanggi na ho ako dahil may matandang lalaki ho sa isla na tila wala sa wastong katinuan. Sana nagpasama si Galo sa mga barangay tanod o sa pulis. May dahilan ho kasi siya kaya porsigido na makabalik sa isla. Ay, gusto niyang mahanap ang kanyang nawawalang kapatid. Bukod ho ron, nagbalik ho si Galo sa isla dahil sa isang magandang babae raw na nakilala niya ron. May babae nga raw sa isla na nagligtas sa kanya na nagngangalang Zenya. Aling Tinay, kabisado kong pihikan sa babae ang anak niyo. At di siya basta-basta naaakit sa mga babaeng nakikilala niya. Pero halata kong nagkaroon si Galo ng simpatya sa babae sa isla. Matt, kung totoong may matandang lalaki sa isla na wala sa wastong katinuan, baka napahamak na rin ang panganay na anak ko at si Galo. Huwag ho kayong mabahala. Huwag ho kayong mag-isip ng negatibo. Bakit hindi na nakauwi ang magkapatid kung walang masamang nangyari sa kanila? Baka naligaw lang ho ang panganay na anak nyo. At pwedeng walang signal sa islang yun, kaya di nyo makontak si Galo. Ay, Matt, pakiusap. Tulungan mo kung matagpuan ng mga anak ko. Parang awa mo na. Panatag nyo ang loob nyo. Maghahanap po ako ng mga kasama. At hahanapin ko sa isla ang inyong mga anak kahit delikado ron. Halika, Galo. Dito tayo sa loob ng kuweba. Buti may liwanag na nakakalusot dito, Zenya. May mga bita kasi sa lupa sa ibabaw ng kuweba. Nakikita rin ang nilalakaran natin. Dito sa loob ng kuweba, ligtas ka. Hindi pumapasok dito si Bartolo. Bakit? Minsan kasi nakita niyang may mga ahas dito. Takot siya sa ahas. Baka matuklaw naman tayo ng mga ahas. Wala nang mga gumagapang rito. Naitaboy ko na. Dahil madalas ako rito pag gusto kong magtago sa mga kasama ko rito sa isla. Ay! Nadulas ako. Ay! Halika! Niyakap mo ko? Para di ka mabuwal. Nung minsan may lalaking naligaw rito sa isla at niyakap ako, nagalit si Bartolo at sinugod niya ng itak ang lalaki. Masama palang magalit si Mang Bartolo. Oo, dahil may sakit siya. Oh? Anong sakit na matandang yun? Sa isip. Kapag nagalit siya, nawawala siya sa kanyang sarili at pumapatay. Ganun nga ang mga taong may sakit sa isip. Ang mga taong nababaliw. Pag sinumpong ng pagkabaliw, nawawala sa kanilang sarili. Nagiging marahas. Nakakagawa ng karumal-dumal na krimen nang di nila nalalaman. Galo, nung niyakap ako ng ibang lalaki, nagalit din ako. Pero ngayong ikaw ang yumakap sa akin. Galit ka rin, Zenya? Hindi. Hindi ako galit sa'yo. Gusto kong niyakap mo ako. Higpitan mo pang pagyakap sa akin. Ha? Zenya, bakit? At halikan mo ako. Zenya! 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 Galo. Napakaganda talaga ni Zenya. Kahit nakatulog siya, lutang na lutang ang ganda niya. Kaya di ako nakapagtimpi. Nawala ako sa sarili ko nang yumakap at humalik siya sa akin. Kaya may nangyari sa amin kahit di pa kami lubos na nagkakakilala. Pero nagugutom na ako.
At baka nagugutom na rin si Zenya. Kaya habang natutulog siya, lalabas muna ako rito sa kuweba. Maghanap muna ako ng makakain namin. Sana makakita ako ng mga prutas dito sa gubat na mapagsasaluhan namin ni Zenya. Ano to? Anong natapakan ko sa lupa? Ha? Cellphone ba to? Hindi ako pwede magkamali. Cellphone to ni Kuya Juan. Sa islang to nga na wala ang panganay na kapatid ko. Ha? Sino ka? May matandang babaeng nakakita sa akin. Lalaki, umalis ka rito sa isla para hindi ka mapahamak. Teka, sino po kayo? Hindi na mahalaga makilala mo ko. Kayo po ba ang ina ni Zenya? Ha? Kilala mo ang anak ko? Nakilala ko po siya noong tulungan niya ako makababa sa punong nasa gitna ng bangin. Nasaan si Zenya? Hindi ko po alam. Hinahanap ko nga po siya para pasalamatan sa pagtulong niya sa akin. Sa pagliligtas po niya sa buhay ko. Ay, huwag mo nang hanapin si Zenya. Umalis ka na ngayon din. Kung ayaw mo mapahamak. Bakit naman po ako mapapahama? May papatay sa'yo. Ha? Sino po? Huwag ka ng maraming tanong, Iho. Umalis ka na bago mahuli ang lahat. Umalis ka na habang naghahanap ako kay Zenya. Ano ba yun? May patalim na kinukubli sa likuran niya ang matandang babaeng yun. Hindi kaya siya ang may balak pumatay sa akin. Bartolo, huwag mo iamba sa akin yung itak matapos mo itaga sa puno. Saksakan ka ng inutil, Nora! Mapapatay kita! Huwag ka magalit sa akin. Makikita ko rin si Zenya. Mahanap ko rin ang anak ko. Hindi yan! May nakita ka palang lalaki. Ipinaalam ko sa'yo dahil may nakita kang bangka sa tabing dagat. Kaya siniguro mong may ibang taong narito sa isla. Ba't di mo sinunod ang utos ko sa'yo nang makita mo ang lalaking yun? Hindi naman niya ginawa na masama si Zenya. Hinahanap din niya ang anak ko para pasalamatan sa ginawang pagliligtas minsan sa kanya. Siguradong pag nakita niya si Zenya, pag-iisipan din niya ng masama ang anak mo. Pagtatangkaan din niyang pagsamantalahan. Kaya hahanapin ko ang lalaking yon. Bartolo! Pag ginawa kong pagtaga sa puno, ang gagawin ko rin sa kanya. Kaya ituro mo sa akin kung saan mo natagpuan ang lalaking yon. At bago niya mapagsamantalahan ang anak mo, papatayin ko siya! Narito ako sa isla. Pumarito ako kahit nagsosolo dahil may nahiram akong baril pamproteksyon sa sarili ko. Malamang narito rin si Galo dahil may nakita akong bangka na nakadaong sa ilalim ng nakahapay na puno sa tabing dagat. Di na ako mag-aaksaya ng oras. Hahanapin ko na si Galo sa gubat. Handa na ang aking sandata. Kailangan kong magdala ng baril dahil maliwanag ang babala sa akin ng inarkilahan ko ng bangka. Kahit bayaran mo ako ng malaki, ayokong tumuntong sa isla. Dahil minsan naghatid ako rin ng isang mga ngaso. Di na nakalabas doon ang lalaking yun. Baka pag nagtungo ka sa isla, di ka na rin makauwi ng buhay. Sa lahat ng oras, dapat akong maging maingat at alisto. Isang pagkakamali ko lang, baka mangyari sa akin ng masamang babala nung may-ari ng bangka. Baka akong mapahamak.
kaming nag-iisang estrangherong narito sa isla. Hindi, Nora. Kaya binalikan kita. Habang naghahanap ako kay Zenya at sa lalaking sinasabi mong naghanap din sa anak mo, may nakita akong isa pang bangka na nakadaong sa tabing dagat. Kailangan makita agad natin si Zenya. Kanina pa tayo naghahanap sa kanya. Saan kaya siya pwedeng nagpunta? Hindi ko alam. Mahihirapan tayong matagpuan siya kung sadyang pinagtataguan niya tayo. Ba't naman tayo pagtataguan ng anak ko? Alam mo ang dahilan. Bartolo, hindi dapat matagpuan si Zenya ng lalaki naghahanap sa kanya o ng kahit na sino pang ibang tao. Kaya nga dapat matagpuan natin ang anak mo bago tayo maunahan ng ibang tao na makatagpo sa kanya. Paano kung naunahan tayo ng iba na makatagpo kay Zenya? Papatay tayo, Nora. Bartolo! Papatay tayo. Huwag lang mapahamak si Zenya. Wala si Zenya rito sa loob ng kuweba. Kanina lang iniwan ko siya rito natutulog ah. Baka nagising siya at lumabas rito. Ay naku, nasaan kaya siya? Ipapaalam ko sana sa kanyang nakita ko at nakausap ang kanyang ina. Zenya! Zenya! Oh, Zenya, nariyan ka pala sa sulok ng kuweba. Ba't di ka sumasagot sa pagtawag ko? Carlo! Zenya, ba't nanlilisi ka mamata mo? Bakit, Zenya? Ba't mo ako sinambal? Kanina ka umiyak? Galit ka ba sa nangyari sa atin? Hindi. Anong problema? Ba't ka lumabas sa kuweba? Kumuha ako ng mga prutas na makakain natin kasi baka nagugutom ka na. Sinabi ko na sa'yo, mapanganib para sa'yo na lumabas ka rito. Ay naku, huwag ka na magalit. Kung nakita ka ni Bartolo, kung napatay ka niya, Ay naku, wala ka naman dapat ipag-alala. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. may magagawa ka ba laban sa itak? Nakakaintindi ako ng martial arts. Isa pa, matanda na si Mang Bartolo. Wala siya magagawa laban sa akin. May mga napatay na siya. Kabilang ng ang may-ari niyang nasa bulsa mo. Patay na ang may-ari nitong cellphone na nasa bulsa ko? Oo, pinatay ni Bartolo. Ba't ka napaiyak? Kapatid kang may-ari ng cellphone na to, Zenya. Carlo? Huwag magkakamali si Mang Bartolo na pagtangka ng buhay ko. At yun nalaman kong pinatay niya ang kapatid ko. Hindi ako magdadalawang isip na saktan siya. Kahit matanda na siya at may sakit sa isip. Kahit nabaliw pa siya. Zenya! Zenya! Narito ako. Zenya! Nakita mo na ako. Magkatabi na tayo, gumagala pa rin ang mga mata mo. May hinahanap ka pa bang iba? Wala ka bang kasama? Wala. Sino naman ang makakasama ko? Bukod sa atin ang inay mo, may ibang tao rito sa isla. Ibang tao? Sino? Di ko kilala. Yung mga estrangherong yon. Asan sila? Di ko alam. Kaya hanapin ko sila. Huwag na. Umuwi ka na, Zenya. Umuwi na tayo. Mauna ka na. Magpapatuloy ako sa paghahanap sa mga estrangherong narito sa isla. At pag nakita ko sila, huwag silang magkakamaling gumawa ng masama.
magkakamatayan kami. Galo? 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 Narito ka ba sa isla? Lalaki. Huwag mo itutok sa akin na baril mo. Baka pumatok yan. Sino kayo? Sa islang ito ako nakatira. Anong pangalan niyo? Hindi na importante magkakilala tayo. Sino ka man umalis ka na agad dito sa isla. May hinahanap po akong kaibigan na malamang narito sa isla. Sabing umalis ka na agad dito. Umalis ka na bago ka pa mapahamak. Pagod na ako sa paglalakad. Pero di ko pa rin matagpuan si Galo. Magpapahinga muna ako rito sa ibabaw ng malaking bato. Sana, pag nagpatuloy ako sa paghahanap kay Galo, makita ko na siya. May biglang gumalaw sa likuran ko. Ay sumaksak sa likod ko. Sino? Sino pa ulit-ulit na sumasaksak sa likod ko? Nabitawan ko tuloy yung baril ko. Ito mong papalayo. Di ko na siya nasulyapan paglingon ko sa likuran ko. Pero naririnig ko may naglalakad sa di kalayuan. Ang matandang lalaki. Nakatingin siya sa akin. Malamang siya sumaksak sa akin. Ang malapit na siya sa akin. Pinalikan niya ako para tuluyang patayin. Ang baril ko! Bago ko mulang atakin ng matandang lalaki yun, pabutukan ko na siya. Pero hindi ko na makalapit ang gatilyo ng baril ko. Kinakapos na ang paghinga ko. Nagdidilim na ang tingin ko. Lalaki nakahandusay na duguan. Wala na siyang buhay. Siyang lalaking binigyan ko ng babala na umalis na rito sa isla para hindi mapahamak. Binigyan mo na pala siya ng babala? Pero hindi siya nakinig sa akin. Kasalanan na niya kaya siya napahamak. Baka matulad sa sinapit niyang... Ituloy mo ang sasabihin mo, Nora. Bartolo, bukod sa bangkay ng lalaking ito, may isa pang estranghero na narito sa isla. Kailangan matagpuan natin ang taong yun. Binigyan ko na rin siya ng babala na umalis sa islang ito para hindi siya mapahamak. Kung di siya makinig sa'yo, malamang sa piti rin niya sinapit ng isang ito. Bartolo! Hanapin na natin siya. Pansamantala, ililibing ko muna tong bangkay para walang maging basura rito sa isla. Gaya ng dati, lahat ng basura rito kailangang iligpit ko para walang pwedeng magpahamak sa atin ni Senya.
Pinagbawalan ako ni Zenya na lumabas sa kuweba. Pero iniwan niya ako ron. Sabi niya alis lang siya sandali. Pero di na niya ako binalikan. Baka may masama nangyari na sa kanya. Kaya hanapin ko na siya. Parang may nag-uukay ng lupa. Hawiin ko nga ito mga talahib. Ang matandang lalaki. Si Mang Bartolo. Siya nag-uukay ng lupa. Tumigil na siya sa pag-uukay. At may hila siyang katawan palapit sa ukay na parang wala ng buhay. Hindi ako pwede magkamali. Ang katawan inihulog na matandang lalaki sa ukay. Katawan ni Pat. Sumunod pala siya sa akin dito sa isla. At pinatay na matandang lalaki ang kaibigan ko. Totoo ang sabi ni Senya. May sakit sa pag-iisip si Mang Bartolo. Paliw siya. At si Mang Bartolo, siya ang pumapatay rito sa isla. Kailangan makita ko si Zenya. Kailangan makaalis kami rito bago pa kami mabiktima ni Mang Bartolo. Galo. Zenya, buti nakita na kita. Hindi ka dapat umalis sa loob ng kuweba. Kailangan makaalis ka agad tayo rito sa isla. Magbalik tayo sa kuweba. Zenya, nanganganib ang buhay natin dito. Delikadong makita ka ni Bartolo. Alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Magtago ulit tayo sa kuweba. Halika na, Galo. Halika na. Pero Zenya... Sundin mo na ako. Magtago na tayo. Pag nakita ka ni Bartolo, papatayin ka niya. Zenya, kung ako ang tatanungin mo, di na sana tayo nagbalik dito sa kuweba. Sana, tumakbo na tayo patungo sa bangka at umalis na tayo rito sa isla. Ha? Zenya? Alingat lang ako na wala na sa likuran ko si Zenya. Saan siya nagpunta? Baka lumabas siya sa kuweba nang hindi ko namalayan. May dumarating. May papalapit sa labas ng kuweba. Baka si Mang Bartolo. Pagkukubli na ako. Zenya! Zenya! Ang matandang babae ba yun? May kumakalis ko sa likuran ko. May pumukpok sa ulo ko. Titiliman. Paningin ka. Buti nagkamalay ka lang. Kayo? Ang ulo ko. Huwag ka na munang tumayo. May sugat ka. Baka mabuwal ka at mabagok ang ulo mo. Meron nung pumukpok sa ulo ko kanina. Alam ko. Si Mang Bartolo, ang asawa niyo po. Hindi si Bartolo ang pumukpok sa ulo mo. At hindi ko siya asawa. Ano ho? Pero sumama ako sa kanya rito sa isla para mapangalagaan kong anak kong si Zenya. Ba't sumama kayo ng anak niyo kay Mang Bartolo? Hindi ba kayo dapat ang sumama mag-ina sa matandang lalaking yun? Ali, mapanganib po siya. Pumapatay dahil may sakit siya sa isip. Baliw na po siya. Hindi si Bartolo ang may sakit sa isip. Hindi siya ang baliw. Hindi siya ang pumapatay dito sa isla. Hindi si Bartolo. Kung ganun ho, sino ang may sakit sa isip? Sino ang pumapatay rito sa isla? Sino ang baliw? Sino?
Si Zenya. Si Zenya ang baliw? Huwag kang manlalaban, Galo. Pag nanlaban ka, itatara ko sa lalamunan ng kutsilyo hawak ko. Zenya, huwag maitutok sa lego ang patalim na yan. Kaya ng ginawa ko sa iba. Papatayin rin kita. Tulungan niyo ako! Awatin niyo ako! Nararamdam ko, wala akong maitutulong sa'yo. Agad sinusumpong si Zenya ng sakit niya sa isip, ayaw niyang pinipigilan na. Pag pinigilan ko ang anak ko, malamang ako na mapagbalingan ng kanyang galit. Walang makakatulong sa'yo. Tatapusin ko ng pakikipaglaro sa'yo. Tatara ko ng kutsilyo sa leg mo. Lalaslasin ko ng lalamunan mo. Papatayin na kita! Sanyawag! Bartolo! Bakit mo sinaktan si Zenya? Nawalan tuloy siya ng malay! Laura, panahon na para matigil ang pagsasabog ng lagim ng anak mo! Mang Bartolo, salamat iniligtas niyo ako sa anak niyo. Hindi ko anak si Zenya. Asawa ko siya. Ano ho, asawa niyo si Zenya? Oo. Mula pa nung una ko siyang makita, minahal ko na siya. Kaya kahit alam kong may sakit siya sa isip, pinakasalan ko siya. At tumira kaming mag-asawa rito sa isla kasama ang byuda niyang ina. Para mapangalagaan ko siya. Pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali na itinago ko sa lahat ang karamdaman ng asawa ko. Mang Bartolo, Pag sumumpong ang sakit ni Zenya, pumapatay siya nang hindi niya alam. At di namin mapigilan ang kanyang ina. Kaya masakit man sa loob ko. Dadali ko na ang asawa ko sa pagamutan para matigil ang pagkakalat ng lagim ni Zenya. Ang asawa ko, siya at walang iba ang baliw.